Hi there everyone! Welcome and welcome back sa aming channel. It's me again, Rhea Doria. For today's video, ang pag-uusapan natin is all about replacement SIM card. Paano po ba kumuha? Makakakuha po ba tayo? Ano nga po ba yung dapat nating asahan kapag nag-request tayo ng replacement SIM card? At saan po ba tayo kailangan mag-request ng mga replacement SIM card para maibalik yung dati nating number na nawala, nasira o na-deactivate? Ano nga po ba yung mga kailangan natin para makapag-request ng replacement SIM card? So sa video pong ito, ipapaliwanag ko sa inyo, ituturo ko at sasabihin ko kung ano nga po ba yung kailangan natin at ano nga po ba yung aasahan natin kapag kumuha tayo ng mga replacement SIM card. Siyempre, alam naman natin, napaka-importante ng mga number natin, lalo na kung yung number na iyon is inilagay natin sa mga important documents natin, mga contacts natin, at karamihan ang nagiging problema yung sa mga e-wallets nila. E-wallet number, tas biglang nasira, nawala yung cellphone kasama yung SIM card, at syempre nandoon po yung number na iyon sa e-wallet, may laman yung e-wallet. Paano nga po ba kung hindi natin mabalik yung number na yon? Mawawala yung laman ng ating mga e-wallets. So sa video pong ito, isasabihin, ituturo ko po lahat sa inyo. Kung gusto nyo malaman kung paano po ba at ano nga po ba ang kailangan, keep on watching. So let's start po. First question, at question ng mga karamihan o tanong ng mga karamihan sa atin. Posible pa po ba nating ma-recover yung mga nawalang SIM card o nasirang SIM card, bigla na lang nawalan ng signal na mga SIM card? Posible pa po ba nating makuha or ma-recover yon na same number na ganun pa rin po? Yes po ang sagot doon. Posible po. And next question is, paano po ba at saan at ano ang gagawin natin para ma-recover or makuha ulit, mapalitan yung SIM card na yon na same number ang may bibigay sa atin? Ang sagot po doon is, kailangan nating mag-request ng replacement SIM card. Ayan. Kailangan natin mag-request ng replacement SIM card. At ang next answer doon sa tanong kung saan po ba pwedeng mag-ask ng replacement SIM. Ang sagot doon is sa mga malalapit sa ating wireless center nung telcos na yon, or yung kung ano po yung SIM card na gamit nyo. Kung smart, token, text and SAN, magkakasama po iyon. Sa Smart Wireless Center po tayo pumunta. And kung Globe token, Globe TM ka, kailangan mong pumunta sa mga Globe Wireless Center naman po. Next question, saan naman po matatagpuan yung mga wireless center ng mga telcos na yon? Kadalasan po matatagpuan dyan sa mga SM branches. So, sa mga SM branches, meron po talagang nakatalaga or meron po tayong makikitang mga wireless center doon. Kunwari, example, Smart. Meron pong Smart Wireless Center sa lahat ng mga SM branches. So, ayan. Paano naman po tayo magre-request? At kung ano nga po ba yung kailangan nating dalhin? Or kailangan natin para makapag-request? Ito yung pinaka-importante naman po. Kailangan yung SIM card na i-request nyo ng replacement SIM is naka-register. So, kapag naka-register po yon, mas mabilis na ma-verify kung kanino nga po ba yung SIM card na yon. And next, kailangan nyo ng valid ID. Valid ID kasi i-verify kung ikaw nga po ba or sa'yo nga po ba naka-register yung SIM card na yon, na ikaw yung may-ari ng SIM card na yon. So, ayun po, kailangan ng valid ID at kailangan naka-register yung SIM card na yon under your name or kung sino yung magre-request ng replacement SIM card. So, magre-request po ng replacement SIM, magtatanong sila ng mga questions, sagutin nyo na lang po pagdating nyo doon sa mga wireless center nila. So, ayun. And then, ano nga po ba yung ating aasahan pagdating doon? Dati po kasi, kapag pumunta kayo sa mga wireless center, mag-request kayo ng replacement SIM para doon sa mga nasira o nawalan yung SIM card, ang kailangan is SIM bed or yung lalagyan. Alam nyo po yung lalagyan mismo na square nung SIM card na nakasulat doon yung number na iyon. Yun yung kailangan, and valid ID. Pero ngayon, dahil nga naka-register na lahat ng mga SIM card, ang kailangan na lang is registration and ID. So, ayun. And then, magtatanong lang sila. And ngayon po, ang karamihan na naririnig ko at my own experience dun sa pinsan ko, sa experience ng pinsan ko na nag-request ng replacement SIM, kadalasan sinasabi nila hindi available yung replacement SIM card. So, paano yung gagawin para makuha mo yun? Dahil
kadalasan yung mga nagre-request ng mga nawala o nasirang SIM card na yun dahil sa mga, ang kanilang mga reason is yung mga e-wallet nila. May mga laman, kailangan nila yun para makuha yung laman ng mga e-wallet na yun. Kunwari is yung GCash, mga Maya. Syempre, paano natin mawi-withdraw o makukuha yung laman nun kung wala na yung SIM card na yun? So, ang sinasuggest po ng mga wireless center, lalo na sa Smart, in our own experience dun sa pinsan ko is, so madalas sinasabi nila na para makuha or maibalik mo yung number na yon, ina-advise po nila na mag-postpaid ka. Ano nga po ba yung postpaid? Postpaid, yun po yung mga SIM card na nakaplan. So, ina-advise nila or ini-repair ka nila na i-plan or gawing postpaid yung number na yon. So, mababalik mo, same number, as in talaga yung number na nawala o nasira mo, pero magiging postpaid or plan. Ano nga po ba yung plan? Yun yung mga loads or yung mga load and connection po na may bayad. Naka-plan for every month magbabayad ka. Example, yung plan mo is, ang gusto mong plan is unlimited call and text with unlimited internet. So, may mga bayad po yun monthly. Depende kung ano yung gusto mong kunin plan sa kanila. So, iyon, mabilis lang pong mai-process yon basta ganun ang gawin nyo. So, in case ng pinsan, dun sa case ng pinsan ko, ang ginawa niya, pumayag siya dun sa plan. Ang plan na kinuha niya yung pinakamababa, 300. Di ko lang alam kung ano yung price range nila ngayon. Pero yung sa pinsan ko is plan 300 pesos per month po iyon. So, nagbayad siya ng 300. 1 month na po iyon. May free call and text na yon. Hindi ko sure kung only, pero yun yung plan na kinuha niya para maibalik niya lang yon dahil nga doon sa e-wallet niya na may laman. So, naibalik naman po yung binigyan siya ng SIM card, replacement SIM card na postpaid na, same number, and yun, kasama na lahat doon sa e-wallet or yung mga documents, same na yun. Para lang ma-open niya. So, pinlan niya 300, and ang naging discarte niya is 2 months siyang nagplan, nagbayad siya ng 2 months na tigta 300. After nun, pinakat niya na. So, pwede naman po iyon, ipakat. Basta, yung plan nyo, depende doon sa kung ano yung instruction or yung pinirmahan nyo doon sa plan na yon. So, pinakat niya, in case ng pinsan ko, pinakat niya after 2 months. Pero, nasa kanya pa rin at nagana pa rin naman po yung SIM card na iyon. Kasi kadalasan tatanong, paano pag pinakat mo, hindi na rin po gagana yung SIM card na iyon? Gagana pa rin po. Patuloy pa rin dahil nga active na yon. Ang ano lang nun is hindi na patuloy yung kinuha mong plan or yung mga load na every month na nakukuha mo. Ang mangyayari nun is same na, i-ano mo na nun, i-load mo na. Pwede naman po siyang i-load nun. Pwede nang i-load. Magiging regular SIM card na siya nun. So, ganun po yung kadalasan na sinasuggest ng mga wireless center ngayon. Hindi ko sure bakit ganun nangyari. Pero dati is, kapag nag-request kang replacement SIM, bibigyan ka nila ng replacement SIM card and i-activate mo lang iyon. Tapos, mababalik na sa inyo yung SIM card na nawala, nasira nyo. Basta na-verify nila lahat-lahat na kailangan i-verify sa inyo at talagang successful yung pag-verify sa inyo. So, ganun po iyon. At ayun lang po for this video. Sana nasagot ko yung mga katanungan na madalas tinatanong ng ating mga kababayan. So, ayun. Sana nakapagbigay na naman po ako ng kaalaman for today's video. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe sa aming channel and paklik na rin po yung like button kung nagustuhan nyo yung mga videos namin. Until next video, bye-bye and God bless.